lumalim ang pananampalataya, ang mahalaga ay magkaroon kayo, mga kabataan, ng personal relationship with God. Magandang umaga po, mga kapatid. Magandang buhay. Yun ang ating laging pambungad na pagbati. At dapat naman, pagkat ang buhay maganda talaga. Life is beautiful. At lalo naging beautiful dahil may mga beautiful girls around me here now. Kita nyo naman, ito yung mga kabataan na nag-OJT dito sa ETVN. At kasi ang ating tatalakayin po ngayon ay tungkol sa mga kabataan and their usual mga problems, pinagdadaanan, o mga things that kanilang gustong itanong na wala naman sila mga pagtanungan. Kaya libre sila ngayon. Pwede silang magtanong at actually, naka-ready na nga ang aming mga tanong eh. So, yun po ang maganda. By the way, baka magandang introduce kung sino. Anong pangalan mo, Ineng? I'm Erica Barbie po. Erica. Ikaw? May Montojo po. May Montojo. May. Micaela Rebujas. Georgia po. Georgia. Georgia, ikaw ang unang magtanong. Okay? Could you do that? Yes, ang question ko po is, bilang part ng youth, paano po namin mapapalalim yung faith namin kay God knowing na napakadaming distractions and temptations dito sa digital world? Oo nga, Ang iyo parang gusto mapalalim, ang pananampalataya. So you could be parang equipped at nang hindi kayo masyado ma-distract sa mga pangyayari sa mundong ito. Actually, it's a matter of time management. Ibig ko sabihin, dapat may panahon kayo sa Panginoon. Kasi ang pananampalataya is kay God eh. We do not talk of pananampalataya sa tao. It's always pananampalataya kay God. At para lumalim ang pananampalataya, ang mahalaga ay magkaroon kayo, mga kabataan, ng personal relationship with God. Yun lang. Ngayon, paano ba magkakaroon ako ng personal relationship? You know that. That is very much like sa atin. Para kayo ay maging magkakaibigan, then you have to talk to each other. Di ba? Mag-banding-banding kayo, mag-happy-happy kayo together. Ganun lang kay God. You should have time with God. Ngayon, paano? Having time with God is having time to talk to God. Kasi pwede hong kausapin si God. Inyo bang naalala yung mga panahon sa lumang tipan at pati nahon sa bagong tipan? Kung paanong sina Abraham mismo nakikipag-usap, yung mga prophets. At si God hindi kita, madami siyang mga different representations or forms ng kung paano siya dumadating. Form of cloud, kalimitan, o kaya ay lightning at lahat na. Pero nakakausap siya. At alam niyo ang pinakamagandang usapan, and very late, nito lang nakaraang isang linggo, nung makipag-bargain si Abraham doon sa Lord. Kasi si Lord, medyo hindi na maganda ang nasa sa loob tungkol sa dalawang cities na masyadong nakakagawa na ng masama. Sabi niya, parang gusto ko nang gunawin. Sabi naman ni Abraham, Lord, God, kahit ako naman sala ang karaniwang pero pwede ba akong makipakiusap? Of course.
Eh, paano naman kung may 50 kataong mabubuti doon, di mapapasama sa inyong paggunaw? No way. Basta't may mabuti, hindi. Ay, wala. Ay, paano kung may 45, 40, 30, 20, 10? Imagine, sila talaga nag-dialogue sila. Unfortunately, wala. Kaya you know what happened. This is about Sodom and Gomorrah. Kaya nakakausap si God. At para makausap siya, may 2 paraan. Ang pakikipag-usap kay God, which we're talking of prayer now, pwedeng silent, quiet, at pwedeng aloud. Yung mga community prayer, yun ang mga vocal prayer. Yun ang mga sama-sama. Pagka tayo nasa simbahan, Ama namin, sumasalangit. Yung Panginoon, kawan mo kami, ganyan. Inaamin ko, yun ang mga vocal. Pero ang mas maganda, pareho namang maganda, kasi pakikipag-usap kay God Pero yung mas maganda, yung without words, without sound. Ikaw na lang sa iyong sarili. Sabihin mo, Lord, ganito po, this is my situation. Marami hong mga temptations ngayon. At ako ho'y naaakit nito. Lord, pwede ba tulungan niyo po ako na hindi ako madala ng mga mapang-akit na bagay dito sa kasalukuyang panahon. Of course, kailangan kong matuto, malaman ang nangyayari. Pero Lord, sana naman huwag niyo akong pabayaan na ako'y mawalay sa iyo. At ako'y nananatili sa iyo at may panahon ako para makipag-usap sa iyo katulad ngayon. Lord, please, sapagkat alam ko kung wala kayo, baka mawala ako. Ganun lang. Di ba? Yun ang isa. Yun ay prayer. Ang isa pang which I will take up siguro at baka itatanong ninyo pamaya, yung tinatawag nating sacraments. And there are 2 sacraments na mahalaga. Ang una, ang mga sacraments na natanggap na ninyo yun, nabinyagan na kayo, nakumpila na kayo, nakapag first communion na kayo, siguro, nakapag confession na kayo, hindi pala kayo na ikakasal. Isa rin yun Hindi kayo makakapagpare dahil sa amin lang yon. At saka yung isa, anointing of the sick. Ngayon, talking of sacraments, 2. Yung misa, at saka yung confession. Pagka kayo ay faithful doon, sumisimba kayo, linggo-linggo. Linggo-linggo man lang. Linggo lang. And I will explain kung bakit. And then yung confession, pagka nagawa ninyo, that is your continuous relationship with God. So, 3 yan. Prayer and sacraments. Namely, the Mass and confession. Pagka meron kayo niyan, safe kayo. Okay? Okay ba? Yes. You're watching ETVN Philippines.